ng few minutes. Live na tayo. Late tayo ng 5 minutes. Sorry guys. It's okay. What is this? Oh, wait a minute. Am I where? Where am I? Saan tayo guys? Oh. Yeah, and this one. Yeah, okay. Sorry. Nadoble siya, nadoble. Wait a minute. Yes, this is wrong. Di pwede yan. Dito tayo sa kabila. Tama ba ako? Tama ba? Alright. So, nandiyan na kayo. Nandiyan na si Atinat namin. Hello. Dito sa kabila, mayroon ng isa. Alright. Kumusta na kayo? Diyan si Ate Rika namin. Hello, Ate Rick. Andiyan na si Ate Nat namin. Hello. So, dito si Ate, si Pastor Agab, Jack. Alright. Pataas ng pataas ang ating turo na marahil ay kung hindi naman nasusunod ng iba, masasabi na medyo nakakagulat. Ano si Ate CJ? Alright. Ngunit kaya natin tinuturo ito, gusto natin lahat magising. Dahil kung hindi natin napupunan, hindi natin nalalaman, maging ang Bible sinasabi na gumising tayo sa gitna ng mga patay at liliwanagan tayo ni Kristo na ating buhay. So, sa karireview natin ng mga talata, napatunayan natin na kung ano ang ating mga tracks or mga yapak sa likod at patuloy natin nililingon ang mga yapak na yon o nakaraan, patuloy na yan ay mananatili sa ating kamalayan at patuloy na mananatili sa ating mga puso, at yan ang sinasabi pa rin na kaisipan o kamalayan na ayon sa principle o sa batas ng Espiritu. Kung ano iniisip niya sa puso niya, ay ganyan siya. So, ang nangyayari, araw-araw, umiikot lang tayo ng umiikot doon sa ating past na mangyayari pa rin bukas. Anong nangyayari kahapon? Mangyayari pa rin bukas. At sa future. Dahil ang past o ang nakaraan ay hindi napalitan. Paano kung sasabihin natin na pwedeng palitan ang nakaraan? Mayroon tayong talata sa Bible na sinasabing, nothing or all things are possible to him who believes. Ang lahat ng mga bagay ay posible sa sino mang naniniwala. Naniniwala, guys. Hindi pananampalataya. Naniniwala. Ibig sabihin na sinasabing naniniwala, pwede ang unang lahi o ang huling lahi. Ang unang lahi, si Adan, ay kaluluwang buhay. Ang huling Adan na huling lahi ay Espiritu o Diyos na nagbibigay buhay. So, ang ginamit, believing. So, the only at tanging hadlang sa tao at siya ring pinakamalakas niyang kapangyarihan ay ang paniniwala. So, if all things are possible to him who believes, kung lahat ng bagay ay posible sa sino mang naniniwala, good evening, Pastor John. Ang sinasabing all things, nakapaloob din yun ang past at future. All things.
pagdating dito sa mundong ibabaw, kasama ang past na kung paniniwalaan ng tao, pwede niyang palitan. Patunayan natin na sa Bible, ang ating tuturo sa gabing ito ay marahil mga panimula pa lang kung paano palitan. At bukas, kung may time tayo, ay ating ito itaas ng itaas. Ha? Hindi tayo bibitaw dito hanggang di natin nalalaman. Kasi kung napupuna natin, kung ano nakaraan noon, at patuloy na kamalayan natin, o naging kaisipan, naging memorya, siyan din ang ating sinasabi. So, mayroong batas, dalawang matinding batas, na siyang gift, o mga gifts, nung tayo ay inilabas sa bosom of the Father, nung ipinanganak tayo ng Diyos. At nilagay sa mundong ito, may dalawang gifts na matindi. Ito yung mind at ang speech, kaisipan at pananalita. Nga sinabi sa Bible na kung anong iniisip mo sa puso mo, ganyan ka. Hindi pwede baguhin yan. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng speech o dila. So itong isip at speech, napakahalagang gift. Ngunit kung nagkakamali tayo paggamit ng gifts na ito, sabi ng Diyos, I kill. Pumapatay ako at bumubuhay ako. Sumusugat ako at nagpapagaling ako. Sino siya ako? Sa mundong ito, walang mas makapangyarihan pa sa may buto at laman nasa katawan. So, ang speech tsaka mind, kapag nagkamali tayo ng gamit, death or wounding o pagkasugat. Kung tama ang pagkagamit natin, tama, life and healing. Deuteronomy 32:39 na daanan natin. Okay? So, tingnan natin kung tama itong ating pinagkagagawa o pinagsasasabi. Dahil kaya natin pinagsususugan ito, dahil po dito sa lagi, dito sa ating pagtatalakayan, kung magtatalakay lang tayo dito ng normal, na narinig natin kahit saan, sayang itong ating pag-uusap, sayang mga oras natin. Tulad ko, may trabaho pa ako before midnight. Katatapos ko lang magtrabaho uli. Ngayon, mula kanyang umaga, sayang ang aking pagsatsaga dito kung ang marinig mo at matutunan mo ay natutunan mo na. So, dapat natin malaman ang bago. At lahat tayo magpa-practice nito. Ha? Ulitin ko, may mga tracks. Ang tracks po, yung mga yapak natin kahapon. Tracks. Ang mga yapak na yan, kung hindi mabago, yan din ang bukas. Unahin mo ang buhay natin. Ang yapak ni lolo mo, ni lola mo, naging yapak ni nanay at ni tatay mo, na siya mo namang yapak. Ngunit kung hindi natin pag-aralan mabuti ang ating tunay na katauhan, kahit na tayo Kristiyano, ang mga yapak pa rin nila, buhay nila, ang mamanahin natin. Minsan, sinasabi ng doktor, ang sakit ng lola daw, lolo, nanay, tatay, mamanahin mo. They're hereditary daw. Tingnan natin. Tayo ba'y nalipat na lang lahi? O hindi pa? Alright? So, ang pamagat ng ating ngayon, ng ating pag-aaral ay renew the past. Because if the past o ang kahapon, nakaraan, ay hindi na bago, yan pa rin ang bukas. Yan ang prinsipo. Alright? So, hinahinayin natin na maunawaan natin lahat. Okay? Pumunta tayo sa Genesis chapter 1 para malaman natin. Tingnan na natin kung may makukuha tayo. Tapos, ilista nyo lang, lista nyo. Kasi kung gusto talaga natin mabago ang bukas, kailan mabago ang kahapon. Tingnan natin, Genesis chapter 1. Daanan na natin. Ang Genesis chapter 1, kung atin
ipagbatay sa ating katawan, sarili, ito ay tayo. Tayo. Verse 1, chapter 1. Tagalogin natin at bilisan natin. Ito, alam nyo na rin naman ito, no? Nabasa nyo na siguro. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Verse 3. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti. Alright? Now, bago tayo maging Kristiyano, guys, malalim ang kadiliman natin. Walang makaka-repair na ating katauhan. Ang katauhan natin talaga, liwanag. Ngunit pagdating natin sa mundong ito, dumilim ang lahat. Akala natin, nabubuhay tayo. Ngunit nabubuhay tayo sa panaginip ng isang tulog. Kaya puro tayo panaginip. Hindi tayo nagigising. Madilim. Pero akala natin, may liwanag. Ang kadiliman, patay. Tulog. God declares the end from the beginning. Alright? Na-restore, na-restore, na-restore. May balik sa liwanag ang langit at lupa. Ngayon, marami pa rin tulog. Nasa kadiliman. Bakit? Hinubog tayo ng ating kinagisnan na ganito lang ang tao. Tao lamang. Wala siyang kakayanan. Ngunit, kung basahin mo nung na-restore ang isang Kristiyano o ang tao nung siya inalipat mula sa kadiliman tungo sa liwanag, sa aklat ng Kolosa, sabi ng Diyos sa Epeso, gumising ka. Hangga't hindi ka gising. Kung ano ang nakaraan mo kahapon, ang mga tracks, ang mga yapak mo, yan pa rin maging yapak mo bukas. Kung si lolo, si lola, si nanay, si tatay nagkakasakit, magkakasakit ka rin. Pero Kristiyano ka. Hindi ba't ang Kristiyano ang buhay niya Kristo? Hindi ba't ang Kristiyano ang buhay niya ay Diyos? Bakit tayo nagkakasakit? Bakit naghihirap? Bakit nadidisgrasya ang iba? Nangamatay pa? Bakit? Malinaw sa Acts chapter 17, verse 28 to 29. Sa Kanya tayo nabubuhay. Sa Kanya tayo kumikilos. At siya ang ating katauhan. Dahil tayo lahi ng Diyos. Hindi lamang lahi ng Diyos, nakalagay doon, Godhead. Pero bakit? Dahil hindi tayo seryoso alamin ang ating tunay na katauhan. Okay lang, makasimba, makapreach, makaturo, konti. Okay na, paglapos natin ng church, balik tayo sa dati. Ang tracks natin, ang mga yapak natin, hindi na bago, guys. At bukas makalawa, magtataka ka. Pastor, nagpipreach naman ako. Naniniwala naman ako sa greater truth. Bakit nangyari ulit sa akin to? Kasi ang past ay hindi pa rin napalitan. Alright? Punta tayo sa 2 Corinto chapter 5 at mag-pray tayo, ha? 2 Corinto chapter 5 sa New Testament na tayo. Hinahinayin natin na hanggang doon lang sa kaya natin unawain sa kasalukuyan. Chapter 5 ng 2 Corinthians, chapter 5 verse 17.
Tingnan niyo po, hindi po na yung nagsasama-sama, nagtuturuan, nagtatalakayan para po sa kung anong reliyon o doktrina. Inaarok at inaarok natin ang ugat ng ating tunay na katauhan. Nang sabay-sabay tayo ba ng araw pag nagkita-kita tayo, iba ka na. Alright? Kailan magising tayo sa pagkatulog. Matagal na tayong tulog, guys. Tingnan mo dito, verse 17. Tagalogin natin. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Sa King James Version, basahin ko pa. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kung unawain mo ito, all things are passed away, o ang lahat ng bagay na luma, nagsilipas na, ibig sabihin, depende sa iyo at sa akin, kung burahin natin ang past na yun. Palitan ng bago. Ang all things dito, kasamang past. Talk to me. Sa Tagalog, ang lahat ng mga bagay na ito, nagsilipas na, kasama ang kahapon. Kaya wala kang nakaraan ng tao lamang. Kaso mo pinalitan. And all things are of God. Ang lahat ng bagay, mga bago, ay sa Diyos. Lahat, kasama rin nakaraan. Dahil lahat Hindi sinabing future lang. Lahat ng bagay. Nakuha niyo konti. Pray tayo na ha. Almighty great I am, Abba, Daddy. Salamat po sa gabing ito. At may matututunan kami na wonderful. At ito ay maging imagination namin mula sa gabing ito. Dahil ang lahat ng pagkakataon ng bawat tao sa mundo ay sa pamamagitan ng aming imahinasyon, ng aming kaisipan. Ikaw ang nagsulat. Kung ano iniisip namin sa puso namin, ay ganyan kami. Ito ay imahinasyon. Wonderful or not wonderful. Father, salamat po. At kaiba man ang tinuturo mo dito sa lagi, kamangha-mangha naman kapag nalasahan namin. Ama, salamat at ikaw ang aming buhay, kami iyong lahi at kami ang iyong kapuspusan ayon sa laman. Dahil kami ang laman o buto at laman mo. Ang buhay namin ikaw, buhay namin si Kristo na kapuspusan mo, dahil tunay nga, kami nga ay nagmula sa iyo. Iisa sa iyo bago palalangin ng sanglibutan. So sa gabing ito, pinatutunayan namin sa langit at lupa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming Panginoon at aming buhay, aming ulo, aming katauhan. Naaarukin namin ang aming tunay na katauhan upang lahat kami magising at ang lahat ng paligid namin, lahat ng creation ay hindi na magtatrabaho. In the mighty name of Jesus Christ, we call heaven and earth to listen and to witness. And to you all the glory, to you be all the glory, Father Almighty, dominion, at sa iyo lahat ng pasasalamat. Sa pangalan namin katawang si Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Angels of God again. Work, guys. Work. I dispatch you in Jesus' mighty name. Go forth, guys. Now, sa King James Version, balikan natin. Therefore, if any man, kung, hindi sinabi when, kundi if, nasa atin pa rin desisyon, guys. If any man be in Christ, ikaw at ako may buhay Kristo na. Ngunit nasa atin pa rin. Pag sinabi mo kasing in the name, ang name at ang katauhan na iisa. Marami nagsasabi sa atin na in Jesus' name, lumayas ka. Pero pag sinabing name,
Ang katauhan at ang pangalan, isa. Kaya pag sinabi natin, in Jesus' name, o sa pangalan ni Jesus, ibig sabihin, kailangan nasa katauhan ka ni Jesus. At hindi ito imposible. Dahil siya ang ating buhay, tayo ang kanyang dugo, buto at laman. So pag sinabi mo, sa pangalan ni Jesus, ibig sabihin, sa katauhan ni Jesus na ako. Don't you know, sabi ng Bible, that Jesus Christ is in you? You are the temple of the living God. Templo ng banal na Diyos, templo ng buhay na Diyos. Tahanan, address, at malinaw, wala na tayong ibang buhay, kundi ang Diyos. Alright? So, if any man, kung sino mang tao, na sumasa kay Kristo, siya bagong nilalang. All things are passed away. Bagong nilalang. Bagong creator. Bagong uri ng tao. Hindi po nilalang. Bagong uri ng tao. Creature ang sinabi. Creature. All things are passed away. Lahat ng bagay lumipas na. Ibig sabihin, burado. Ang all things. Burado. Ang luma nating nakaraan. Nakaraan ng lumang tao. Lahi ng unang Adan. Pero marami sa atin hindi makamove on. Bakit? Tulog. Hindi nagising. Dahil dito sabi niya, if any man be in Christ, he's a new creature. Ang sino man sumasa kay Kristo, ang sino man na gusto. Kung ayaw mo, pwede mo tawagan sarili mong Kristiyano. Kung hindi ka sumasa kay Kristo, ang sumasa kay Kristo, si Kristo mismo. Si Kristo, at ikaw, ayon sa Efeso 1:4, pinili na tayo kay Kristo. Nasa kay Kristo na tayo, bago pa lalangin ng sanglibutan. So kapag ikaw at ako na kay Kristo, nilagpasan mo ang lahat ng all things. Wala pang langit at lupa, wala pang kasalanan, wala pang nakaraan na mga negatibo. Kung babalikan mo ang past na yon, nung nasa katawan ka at ako, walang good and evil. Nasaan ang past natin? Bago pa pumasok ang good and evil, nasaan tayo? Anong uri ng past meron ka? Hindi ba't bago pa kumain si Adan at si Eva, nasa paraiso siya? Wala pang past, kapatid. Wala. Walang past. Nagkaroon lamang ng past kung babasahin mo sa Genesis chapter 3 nung pinalayas na sila sa paraiso. Wala pong past. Dahil doon nagsimula nung pinalabas si Adan at si Eva sa paraiso, doon nagsimula ang kanilang edad. Ngunit, kung tutuusin, ang huling Adan namatay 33 years old. Siya makatuwid. Kung tinatawag siyang huling Adan, si Adan nung inilabas sa paraiso, 33 years old. Adan sa Adan yan, kapatid. So mula doon sa paglabas niya, binilangan siya marahil na umabot siya 930 years old. So 30 years old siya. Palagay natin, 30 years old ang kanyang edad, ang kanyang hugis, ang kanyang katawan, dugo, laman, buto, 30 years old. Tumagal si Lolo Adan ng 900 years old pa bago mamatay. Doon nagkaroon ng past. Walang past sa paraiso. Talk to me. Nagkaroon naman ng past nung nagsimula ang time, kapatid. Nagsimula ang age o ang pag-edad ng tao. Tingnan mo ang Bible. Kaya nagsimula ang edad, ang araw, ang taon ng tao. Kay Adan.
Pero hindi binilang ng edad nung nasa loob siya ng paraiso. Hindi natin malaman kung ilang billion years siya doon sa paraiso bago sila kumain ng masama at mabuti. So, bago sila kumain ng masama at mabuti, nasa paraiso sila, ikaw at ako, nasa katawan ni Adan. Isang tao lang. Ang sinabi ng Diyos, dalangin natin ng tao. Doon sa tao na yon, na galing sa Diyos, naroon ang lahat ng tao. Kung saan pumatong si Adan, kung saan siya ipinatong, ang unang kanyang pagpatong sa lupa, kung basahin mo, Genesis chapter 2, verse 9 o verse 8, sa paraiso, guys, paraiso. Yun ang past mo, ang past ko. Kaso mo, noong nagkasala, inilabas sa paraiso, doon sila nagkaanak. Doon din nagsimula ang edad, ang past o nakaraan ng tao. Itong ating pinag-uusapan, justify na natin. Dahil pupunta tayo doon sa talagang mataas na ng kaunti. Maaaring hindi natin yung pag-usapan ngayon, pero babanggitin natin mamaya. Kung makuha natin ito, masasabi mo, pwede akong magising. Alright? Pero hinihinay natin. Tingnan mo ang past ni Kristo. May past ba si Kristo na tao lamang likas ng makasalanan? Si Kristo ito. Kapuspusan ito ng Diyos. Ngunit doon sa paraiso, doon tayo nagkatawang tao. Yung sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao, naroon tayo lahat. So, nilalang ang tao, tayo yun. Pwede mo sabihin na ang nagsalita doon sa Genesis 1:26, ang Ama, ang Salita, ang Banal na Espiritu, at tayo. The fullness of Godhead in the body. Colosa 2:9. Siya nagsalita sa meeting ngayon, Ama, Anak, Banal na Espiritu Santo, at ikaw sigurado. At ako. Dahil katawan natin yun. So, pwede ba nating sabihin na baguhin natin ating nakaraan? Dahil ang totoo, pagdating sa tao lamang, wala tayong nakaraan. Wala. Yung nangyari kahapon, yung kanina, kung yung pangyayari na yan ay gawa ng tao lamang o kamalayan ng tao lamang, ang sino man na kay Kristo, hindi niya nakaraan yun. Kaya mayroon sinabing all things shall work together for our good. Mali man yun, masama man yun. Nakita mo? Makonsensya ka ng Banal na Espiritu ng iyong katuwiran. That will be good. Bakit? 2 Corinthians 5:17, unawain natin ulit. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Burado. Kung burado siya, hindi pa pwedeng walang kapalit. Behold, sabi niya, tingnan mo. Tingnan mo. Ng paningin mong Kristo. All things are become new. Sandali. Sa verse 18, sabi, and all things are of God, who has reconciled us to Himself. Sandali, reconcile. Ang lahat ng bagay na bago na ito, sa Diyos na ngayon. Bakit? Nabalik tayo sa Diyos. Reconcile, balik, concile, one. Naging isa ulit sa Diyos. Dito pa lang,
kung ating aarapin, iisa sa Diyos. Naibalik tayo sa original bago pa lalangin ang sanglibutan. Diba bago pa lalangin ang sanglibutan, naroon ka na? Kaya nga sinabi sa Revelation na pagdating doon sa New Heaven and New Earth, wala tayong building, kundi ang Diyos at si Kristo. Wala tayong katawan. Wala tayong katauhan, kundi ang Diyos at si Kristo. Na-reconcile kasi tayo. So ngayon, guys, ganito. Isa sa ating buburahin natin. Ewan ko kung magawa natin ng ganito kabilis, pero mabuti na yung malaman natin. Ang buburahin natin, dito sa mundo, mali ang pagkaunawa natin na ito ay mundo. Na hindi langit. Mundo lamang ng tao at hindi paraiso. Dahil ang tunay na mundo ng mga in Christ ay kasuutan ng Ama. Ang mundo ni Adan at ni Eva, bago pa sila magkasala, naroon tayo sa kanila, ay hindi po mundo ng tao lamang. Yun ay paradise. Ang nandoon ay good and very good. Hindi po nakakaumay na mundo. Hindi magulong mundo. So pwede ba nating alisin muna yan? Nang mundong ito ay magulo, ang mundong ito ay ganito, mahirap lang, ang mundong ito puno ng sakit, may COVID, may kalamidad. Pwede ba? Paano? Paano natin gawin? Hindi ba't ang buhay natin ay si ako nga? Si I am? Hindi ba't ikaw at ako ay naibalik na kay I am, na-reconcile? Dito sa 2 Corinthians 5:17, may masisilip, may mababasa tayo na hindi nababasa ng tao lamang. Ulitin ko po, babasahin natin ang mga dapat basahin na hindi nababasa ng tao lamang. Para mapalitan natin ang ating nakaraan. Basahin natin ulit. Tagalogin natin. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang at ang mga dating bagay ay nagsilipas na narito. Sila'y pawang naging mga bago. Diyan tayo kukuha. Nang babasahin natin. Dito tayo kukuha sa narito. Sila'y pawang naging bago. Ang wonderful imagination dito, guys, ganito. Sabay-sabay tayo, ha? Tayo. Ang in Christ na bagong nilalang, makinig mabuti. Ang in Christ na bagong nilalang o bagong katauhan, na lahat tayo ay may kakayanan sa katauhan na ito, dahil may buhay Kristo tayo. Para mabago ang nakaraan, ang bagong katauhan na ito ay wala siyang kakayanan. Ulitin ko, wala siyang kakayanan alalahanin, maging kamalayan ang masama. Ulitin ko. Wala siyang kakayanan pakinggan, alamin ang anumang negatibong bagay. Dahil as a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip niya sa puso niya, ganyan siya. Dapat tayong mga bagong
uri ng tao, wala tayong kakayanan. Di natin kaya makinig sa anumang negatibong salita. Dahil bago ang ating salita. Bago ang ating kaisipan. At ang lahat ng bagong pag-iisip na ito, puro sa Diyos. Mga bagong bagay. Kaya wala kang nakaraan. Teka, ulit. Dito muna tayo sa mababaw. Mababaw muna. Para magising tayo sa ating bagong katauhan, dahil bago na nga tayo, binanal tayo, pero marami sa atin hindi naniniwala na banal. Correct? Marami rin sa atin hindi naniniwala na lahi ng Diyos. Kahit na tayo talaga ay lahi ng Diyos. At kahit tayo talaga ay binanal na. So, para patuloy tayong mayugyug at magising, kailan alisin natin ang kakayanan na makinig sa masamang pangyayari, masamang salita, masamang paningin, masamang pandama. Dahil pag may kakayanan katulad ko, guys, kaya pinag-usapan natin ito, sabay-sabay tayo rito talaga matuto. Pag may sama ng loob ka sa isang tao nang bibilangin, hindi mo makakalimutan. Bakit? Dahil naroon tayo sa kaalaman ng tao lamang na may kakayanan alamin ang lahat ng good and evil. Mayroon siyang imagination, mayroon siyang kakayanan isipin ang mga bagay na ito. Gumastos ka, nawalan ka ng pera kahapon, nanakaw, nagpupuyos ang damdamin mo, kilala mo pa naman ang nagnakaw, hindi mo na babawi. Anong ginagawa? Hindi ba kung minsan ilalagay mo pa diyan sa Facebook, sa timeline mo? Pinakinggan natin, pag narinig natin, maging kaisipan natin, kung anong iniisip ng tao, ganyan siya. Kaya ang bagong nilalang, para po natin makalimutan o para nating mapalitan ng ating nakaraan, alisin natin ang kakayanan. Mahirap kung isipin natin sa kaisipan ng tao, pero sa kaisipan ni Kristo na isa sa mga gifts ng Diyos sa atin, kaya nating alisin ang kakayanan. Pakinggan ang kasalanan. Kaya sabi ng Diyos sa Hebreo 8 at sa Hebreo 10, sabi niya, ang kanilang pagsasalansang at mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin. Inalis ng Diyos ang kakayanan niyang alalahanin. Ang kasalanan mo, pagsasalansang natin, alang-alang sa sarili niya nagkatawang tao para tubusin, magkaroon tayo ng kapalitan sa krus. Dahil kapag hindi niya inalis ang kakayanan, kapatid, walang minuto na hindi ka nagkukulang. At pag nakikita niya yun, sigurado parurusahan ka ng Diyos. Ngunit hindi. Pinarusahan niya yung sarili niya sa krus 2,000 years ago. Sabi niya sa unang Pedro 2:24, inangkin niya ang lahat ng ating kasalanan at pagsasalansa upang tayo daw maging katuwiran ng Diyos. Dito sa maging katuwiran ng Diyos, if anyone be in Christ is a new creature, the righteousness of God in Christ. Ito po ang katauhan na dapat natin pag-aralan na mawalan tayo ng kakayanan. Pakinggan, alalahanin, tingnan ang mga nakaraang hindi natin nakaraan. Dahil as a man thinketh in his heart.
Kung ano ang iniisip ng tao sa puso niya, ganyan siya. Patuloy natin naiisip na nakaraan. Hindi tayo makamove on. Bukas makalawa. Kung ano nakaraan, yan pa rin ang ating kinabukasan. Ang mga yapak natin, yan pa rin ang bukas. Kaya natin pag-aralan na wag nang pakinggan. Kahit na naririnig mo, ang ibig sabihin wag pakinggan, wag ipasok sa puso. Siguro sa iba, kaya na nila. Nalugi ang negosyo mo kahapon. Palitan mo ang nakaraan na nalugi ng kasaganaan. At sa tuwing makikita mo negosyo na yon na nalugi, wala kang kakayanan alalahanin. Wala kang kakayanan pakinggan. Kasi ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, behold, all things are become new, and all things are of God. Walang bad sa God. But, He kills, and He makes alive. Pumapatay siya at bumubuhay sa pamamagitan ng ating consciousness, ng ating kamalayan, ng ating imagination. Dahil ang imagination ng tao, yan ang Diyos. Sa taong yan. Ang kanyang kamalayan, yan ang kanyang Diyos. As you believe, it shall be done unto you. Sabi ng Diyos, nothing is impossible with God. With God, all things are possible. Sa Diyos, lahat ay posible. Ibig sabihin, kasamang bad, kasamang good, kamatayan, at buhay. Dahil binanggit niya, all things are possible to him who believes. Ang lahat ay posible sa sino mang naniniwala. At sinabi niya, posible ang lahat sa Diyos. Ay sino ang Diyos? Dahil sabi niya, posible ang lahat sa atin. Lahat ng bagay posible. Sabi niya, pumili ka. Kamatayan, buhay, sumpa, pagpapala. So, paano piliin ang pagpapala at buhay kung naalaala natin ang masama, kamatayan at sumpa? Dahil may principle, kung ano iniisip niya sa puso niya, ganyan siya. So, kung naalala natin ang sumpa, kamatayan, sakit, lahat, ganyan tayo. Now, isang step ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Bago tayo pumunta sa tip natin sa gabing ito. Medyo mabigat, pero kaya ng mga naniniwala. Dahil wala pong imposible sa naniniwala. Ang tanging hadlang ay paniniwala. Kaya ba natin wag pakinggan, wag tingnan ang anumang mabuti at masama, kundi mabuti at pang mabuti lamang? Eh, pag sinabing mabuti at masama, magkadikit yun. Hinuhusgahan natin sarili natin dahil sa mabuti na kita natin. Kaya nakikita natin ang masama. Hindi mo makikita ang masama kung walang kadikit na mabuti. Pero kung ang mabuti, ang kadikit niya, pawang mabuti, wala kang makitang masama. Good and very good. Now, sabi dito, ulitin ko ha, kung sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na. Pwede lumipas na sa atin. Palipasin natin, palitan natin, ibig sabihin. Dahil sinabi, narito, sila'y, ang sinasabing sila'y, yung mga pawang luma, sila'y naging mga bago. Tingnan mo mabuti pagkasulat sa Tagalog. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y habang naging mga bago. Sino itong mga naging bago? Di ba ang mga dating bagay? Paano sila naging bago? Yung dating bagay na nagsilipas na, naging bago. Napalitan. Ang dati, naging bago. Anong bago? Ang bago na ito sa Diyos. Paano palitan? Kung ano yung iniisip ng tao sa puso niya, ganyan siya.
So, paano mo ngayon masabing hindi babalik ang nakaraan kung ang nakaraan ay nasa ating puso? The Proverbs 23:7, kung anong iniisip niya sa loob niya, ay ganyan siya. Ganyan ka. Ganyan ako. Kung patuloy ko isipin na nagkakaedad ako, dahil yan ay tao lamang na kaisipan. Na natutungin Christ, hindi siya nagkakaedad. Psalm 103, sinabi pa nga, ang ating kabataan ay binabagong parang agila araw-araw. So balik tayo sa principle. Kung ano iniisip mo sa loob mo, ganyan ka. Ano ang naalala mo sa loob? Ano ang imagination mo sa loob? Yung luma na nakaraan o nakaraan na bago? Pumili tayo. Ang ating nakaraan na bago, nilagpasan natin ang luma dahil bumalik tayo sa paraiso. Walang kasalanan doon. Hindi ba't ikaw at ako binanal? Di bumalik tayo sa paraiso. Paano ka babalik? Sa pamagitan ng iyong wonderful imagination, ng iyong kamalayan, kamangha-mangha. Paano nga maging kamangha-mangha ang kamalayan, kaisipan? Kung yung 5 taon, 10 taon, 20 taon, 50 araw na masama, siyang binabanggit mo. Inaalala natin. Lalo na pag nag-away kayo ng mister mo, ng asawa mo, sabi ko sa iyo 5 taon na nakaraan, duduruin mo pa rin siya. Hindi ba? Hindi ba? Ginawa mo? Hindi ba? Talk to me, come on. So, sa palagay mo, hindi mauulit yun bukas? Dahil yan ang kaisipan natin. Kung ano raw, iniisip natin sa puso natin, ganyan ka. Kung nang babae si Mr. 5 taon nakaraan, at araw-araw, pag nagagalit tayo, nandun sa puso natin, kung ano raw ang kaisipan mo, yan ka. Magugulat ka bukas makalawa, may babae uli si Mr. mo. Ayaw ko nakuha niya. Punta tayo doon, ha? Balikan natin yan. Dito tayo sa principle na bago. Doon tayo sa Aklat ng Juan. Ganyan kayo? Dito sa verse 5. Tingnan ko po sa King James Version. Aklat ng Juan, chapter 15. Yung sinabi ko kanina na kung ano nasa isip mo, inisip mo si mister mo, ay ganon. Yan din naman yung bukas mo. Tingnan nyo po. Pinag-aaralan natin mga paradox, mga principles. So, pakinggan natin mabuti. Please, bago tayo magsara. Dito iwan ko sa ating assignment at pagbulay-bulayan natin at kung magalaw natin bukas ay banggitin natin. Panimula lang ito guys na renewing the past. Verse 15, verse 5, chapter 15. Pakinggan niyo po mabuti. I am the vine. Ang nagsasalita dito si Jesus Christ. Ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth fruit. For without me, ye can do nothing. Mga pastors, please, makinig. Mga Kristiyano na may mga pamilya na hindi pa nakikitaan ng paraiso sa buhay. Mga may pamilya na may sakit na hindi pa nakikitang kagalingan, please, makinig. Basahin ko sa Tagalog. Hindi po ako ang puno. Ang sabi sa King James, ako nga ang puno ng ubas. Okay? So sa King James tayo babalik. I am the vine. Sino si I am? Sino ang may buhay I am sa inyo? Si
Sino ang may buhay? Ako nga. May buhay Kristo na kapuspusan ni ako nga. Sino? Ikaw daw ang puno. Ang mga hindi pa naniniwala na sila ay may I am na buhay, hindi pa sila puno. Ngunit sa loob ng pamamahay mo, sila ay mga sanga mo. Kung ikaw ang pastor, sabi sa Hosea 4:9, kung ano raw ang saserdote, yan daw ang bayan. Kung ano ang puno, yan daw ang sanga at bunga. I am the vine. Ye are the branches. Ang lahat ng pamilya natin, kung tatanggapin natin ang verse 5 na ito, ikaw at ako, gaano man katigas ang puso ng pamilya mo, ng members natin, ng cell group mo, pag inilagay natin ang posisyon natin, katauhan natin sa I am the vine. That may I am, in Him we live and move and have our being. We are the offspring of God. Ang sabi pa doon sa verse 29 ng Acts 17, Godhead. Fullness of the Godhead, ikaw at ako. Kung ang kinin natin na si I am the vine, ikaw at ako, pamilya mo, cell group mo, members mo sa church, mga sanga mo. Kung ano ang wonderful imagination natin, yan din ang mangyayari sa kanila. Ulit. Pakinggan mo mabuti. May pamilya ka ba na hindi, tingin mo, ligtas? Hindi naniniwala na siya Diyos o lahi ng Diyos? Hindi naniniwala na ang buhay ay masagana? Ilagay natin sarili natin sa I am the vine. Tayo ang puno. Diyan tayo ang I am. At mag-wonderful imagination ka nang wala ka nakaraan na masama. Lahat ay bago. Ang lahat ng luma, binago mo. You change your past. Renewing the past. All things are passed away. Behold, they are all now new. Binago mo ang luma. Saan mo binago? Dinala mo sa paraiso. Ayon sa kamalayan natin, wala tayong kinain na bunga ng mabutit masama. Pag nangyari sa ating kamalayan at sa ating bibig, ang lahat ng membro ng pamilya natin, kasama sa trabaho, mga tropa, mga members ng ating church, kung ano ang imagination mo, magsasangat na mamumunga sa members mo. May napulot ba tayo? Renewing the past. Ituloy natin bukas. May napulot na kayo? Paano natin uli baguhin ang past? Alisin natin ang kakayanan natin makinig, tumingin, dumama sa nakaraan at kasalukuyan na hindi nating mundo. Hindi nating katauhan. Hindi nating kapaligiran. Dahil walang kapaligiran ang in Christ, kundi ang paradise. Sa mundong ito, ang mundong ito nilalang ng Diyos para sa mga in Christ, dahil ang mundo na ito ang kasuutan ng Diyos. Walang kasuutan ng Diyos na good and evil. Ang kasuutan niya, mabuti at pawang mabuti. Siya na sa ating kukainin natin ang bunga ng masama at mabuti. Pakinggan, may kakayanan kainin, may kakayanan dinggin, may kakayanan kipin sa puso at sabihin ang past mangyayari sa future. Ngunit kung hindi natin ito
pakikinggan, alisin dahil mga lumang bagay naging bago na, yan ang magiging future natin. Magulo ba? Hindi, ano? Palagay ko hindi magulo. Mag-usap-usap kayo sa inyong mga chat group at pagbulay-bulayan kasi habang sinusulat mo ang pagtuturo sa chat group, kung napupunan nyo, dumadami na dumadami, nagigising tayo. Unti-unti tayo nawala sa pagkatulog. Isa ako sa mapagtanim ng sama ng loob noon. Nung pinagbubulay-bulayan ko itong ilang araw na hanggang sa Google Meet na banggit natin, sabi ko, bakit ko inaalala? Bakit hindi ko alisin ang kakayanan ko? Para lalahanin, pakinggan, tingnan. Dahil hindi ako yan, hindi yan ang Pasko eh. Ang Pasko sa paraiso eh. Wala pang pagkakasala. Dahil binanal ako eh. Alam nga naman ang Pasko yung mga hindi banal. No, binanal ako eh. Malinaw, nalinis ako eh. Sinanctify ako eh. At ginawa kong image and likeness ng Diyos eh. Teka! Bakit napakagaling ko? Alalahanin yun. Kaya minsan, pag tinignan na ako, sinabihan ako ng kapwa ko, ito na, hindi ko na mapigil ang sarili ko. Gusto ko na istrakin. Bakit? Nandun pa rin kakayanan ko, alalahanin. Maging bulag, bingi, pipi tayo sa lumang nakaraan o kapaligiran ng tao lamang. Dahil hindi yan ang ating nakaraan. Hindi yan ang ating kapaligiran. I am the vine. Ako ang puno. Ako ang ugat ng lahat ng mabuti at pawang mabuti. Ako. Paraiso, guys. Kaya natin? Palagay ko kaya natin. Father Almighty, hala, kay ganda ng iyong aming panimula. Kaya renewing of our past. Father, salamat po. Hindi namin kayang lunukin lahat. Ngunit sapat na ito na kaya namin nguyain at nguyain sa sunod pa mga araw at gabi. Pagbulay-bulay namin araw at gabi hanggang sa magising na tunay kaming magising sa tunay naming katauhan na wala ng past na old. Na bago na naming nakaraan. Naging bago na lahat at ang lahat ng bago na ito, ikaw mismo, O Diyos. Hallelujah. Father, salamat po. We bless you. We sanctify ourselves now because we are back in our future, the paradise. Sa pangalan ng aming katuwiran naming buhay, ang iyong kabanalan, si Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. I hope you got it, guys. Hindi ako marahil ganun kaganda magpaliwanag pero sa inyong mga nasasakupan sigurado, alam yung paliwanag. Narinig ko minsan si Ate Ann, si Ate Nat, sabi ko galing si Ate Jen. Ang gagaling naman paliwanag nito. Pinaliwanag nila sa mababang paliwanag. Ang galing. Sabi ko, ito ang talagang mga agila na pwede bumaba para ipaliwanag sa mga sisiw. Thank you, angels of God. Thank you. We dispatch you again in Jesus' mighty name. Batayan yung replay at lahat ng manunod pa. Guys, thank you. I have my work. Babalik ako siguro mga alauna pa ng madaling araw. Pero I hope you got something. Perfecting of the saints. Sa kakasasakdan ng mga banal. Tandaan natin, simula tayo, mga banal tayo. Pag sinabi banal, bumalik ka sa paraiso. Wala pang kumain ng bunga ng masama at mabuti. Yun ang ating nakaraan. Amen? Kung may nakaraan man tayo, keso anak tayo sa labas, kay si Huda. Wala kaming pakialam. Alam mo ba ganito? Alam mo ba na mayroong binigay sa akin ng Diyos na bago tayo magsara? Halimbawa, ikaw anak ka ng daddy mo, ng papa mo. Tapos, nawala ng daddy mo, papa mo. Halimbawa lang. Tapos sasabihin ng kamali ng tao. Kapag, ano kaya kung ako naging daddy mo, papa mo, o ikaw naging papa at daddy ko, ako pa rin kaya? Ang sagot po, ikaw pa rin.
kahit sino man, ang lalaki, ama mo, at ngayon ikaw na'y ganyan. Kung hindi yun ang papa mo, naging papa mo, ikaw pa rin. Kung ikaw si Jen ka pa rin. Yun ka pa rin. Dahil pinili ka na bago pa lalagyan ng sanglibutan. Maring dumaan ka sa papa mo. Pero kung ako naging papa mo, si Jen ka pa rin. Yan ay, iyon ko sa inyong assignment. Pag-isipan nyo, ha? Kaya kaya nating mahalin ang magulang na hindi natin magulang talaga. At sinasabing inampun lang tayo. Bakit? Siya pa rin ang papa natin kung wala tayong papa. Kaya kitang mahalin, kahit hindi akong tunay mong papa ayon sa kaisipan ng tao lamang. Dahil sa anuman ayaw mo at sa gusto, pagdating mo sa lupa, ikaw pa rin yan. Ako nga lang naging papa mo. O siya lang naging papa mo. Kung ako naging papa mo, si Jen, hindi ito si Ann. Si Jen pa rin to. Tingnan mo, pinili ka eh. Bago pala na sanglibutan. Wala nang sinabi doon, pinili ka. Bago sa lalangin sanglibutan sa pamamagitan ng papa mo. Na gano'n. No! Sino man ang papa mo, ikaw pa rin ang lalabas dito sa mundo. Ha? Asamin natin. Sige, pagbulayan nyo. Amen? You have a wonderful evening, guys. I love you.